Halik na sa una ay banayad hanggang unti-unting naging mapusok at mapaghanap. Namalayan na lang namin na parehas na kaming nadala ng mga init ng katawan. Paligayahin mo ulit ako, James. Paligayahin mo ako. Pagmamakaawa ko, doon ay tuluyan ng nadala si James at mabilis ang mga kilos na tinugon ng aking hiling. Kapwa kami walang saplot nang naglapat ulit ang aming mga labi. Maging ang mga nagbabaga naming mga katawan ay tuluyan ng nagsanib at naging isa. Napakadaling mo, James, at napakasarap. Yun na lang ang tangi kong nasabi. Nang tuluyan niyang madagtaang muli ang aking nananabik na kaangkinan. Ikaw din, Magda, napakasarap mo, sagot niya habang sinasaid ang dagta ng ligaya. Sabay na naman naming inakyat ang tugatog ng langit. Pagtapos ay nagyakap kami ng mahigpit habang nakahiga sa ibabaw ng malaking bato. Anong gagawin natin, James? Ayaw ko pang umuwi sa amin. Ayaw ko muna makita si nanay, lalo na yung lalaki niya na si Kuya Boyet. Ayaw ko naman isumbong siya kay tatay dahil ayaw ko din mapahamak si nanay. Pero kailangan mo siyang harapin, Magda. Kailangan mo ding pakinggan ang side niya. Hindi ka maaring magtanim ng galit sa nanay mo. Ano man, ang nagawa niya ay nanay mo pa din siya. Alamin mo ang totoo sa kanya, Magda. Dahil sa sinabi ni James ay medyo nakapag-isip ako ng maayos. Sige, James, susundin ko ang sinabi mo. Uuwi ako pero pwede bang magpalipas muna tayo ng gabi? Gusto ko muna ma-relax ang isip ko, James, bago harapin si nanay. Sige, pero ipangako mo ha, bukas ng umaga ay umuwi ka. Oh, James, pangako. Pinag-ayos ako ni James ng sarili at inaya ako sa kanilang bahay. Nag-aalangan pa ako na sumama sa bahay nila. Pero wag daw akong mag-alala. Ang sabi ni James. Sumakay kami ng tricycle at pinahinto ito ni James sa harap ng malaking bahay. Tara, Magda, pasok na tayo. Nagulat ako dahil hindi ko akalain na ganun kalaki. Ang bahay nila, James. May takot akong nadama dahil baka magalit ang mga magulang niya. Pero hawak-hawak niya ang kamay ko. At para bang walang katakot-takot na niyaya ako papasok. May isang may edad na babae ang sumlubong sa amin. O Aling Celia, si Magda nga pala, nobya ko. Pakilala ni James sa akin. Ah, ganun ba, abay, kagandang babae? Naman pala ng nobya mo. Magda, si Aling Celia nga pala. Ang kasama ko dito sa bahay. Kamusta po kayo, bati ko dito? Mabuti naman, Magda. Tara na sa loob ng makakain na kayo, aya ni Aling Celia. Nagtaka ako dahil wala akong nakitang ibang tao sa bahay kundi si Aling Celia lang. Ah, James, asan nga pala ang mga magulang mo? Patay na ang papa ko at si mama nasa Amerika doon nagtatrabaho. Kaya ako lang ang naiwan kasama si Aling Celia. Ganun ba ang lungkot naman pala nag-iisa ka? Sanay na ako, Magda, tsaka hindi ako nag-iisa, andyan si Aling Celia. Madaming masasarap na pagkain. Ang hinanda ni Aling Celia. Masaya kaming kumain ng sabay-sabay. Napakabait din ni Aling Celia at kita ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Ayon kay James, mula pagkabata ay si Aling Celia na ang nag-alaga sa kanya. Pagtapos kumain ay pinasamahan ako ni James kay Aling Celia sa silid na tutulugan ko. Malaki ang silid, malinis at mabango. May sarili din itong banyo. Nahiga ako at inisip ang mga pangyayari ng araw na yon. Naalala ko ang nanay at ang sakit na naibigay ko dito. Nakaganti na ba ako? Masaya na ba ako? Yun ang mga tanong sa isip ko. Sigurado ako na nasaktan si nanay sa ginawa ko, pero yun ba talaga ang gusto ko? Hindi ako sigurado at magulo ang isip ko. Ayaw ko munang mag-isip, nais kong alisin sa isip ko ang mga bagay na yon. Ang mahalaga ay nailabas ko na ang sama ng loob ko. Hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Nang magising ako ay nakadama ako ng panlalaglit sa katawan. Naalala ko na may banyo nga pala sa loob kaya naligo ako. Matapos kong maligo ay lumabas ako ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Nagulat ako dahil paglabas ko ay nakita ko si James na nakahiga sa kama. Wala itong anumang suot. James, anong ginagawa mo dito? Loko ka talaga. Saad ko na nangingiti pa dahil sa kalokohan ni James. Kanina ka pa ba dyan? Oh, kalahating oras na nga eh. Tignan mo, nainip na to at galit na. Sabay turo sa kanyang nakatayong kamuting kahoy. Hinagis ko dito ang tuwalya na gamit ko. Alam ko na ang nais nitong mangyari. Na-excite naman ako. Dahil ngayon ay magagawa na namin ang gusto namin ng walang kaba. Takot o pangamba, at sa malawak at mabangong silid pa. Solong-solo namin ang magdamag.
Masayang-masaya kami ni James ng mga sandaling iyon. Mahal kita Magda at handa akong panagutan ang mga nangyari sa atin. Niyakap ko ito. Pakiramdaman muna natin ang ating mga sarili, James. Gusto ko munang maging maayos ang lahat. Sa ngayon ang masasabi ko na masaya ako at wala akong pagsisisi. Pero nais ko munang makapag-isip kung pagmamahal na ba ang nararamdaman ko. Nauunawaan ko Magda at maghahantay ako. Nagyakap kaming dalawa at nakatulog. Kinabukasan ay dumating na ang oras na kailangan ko ng umuwi para harapin si nanay. Ikinuha niya lang ako ng masasakyan dahil ayaw kong magpahatid pa sa kanya. Baka kasi masaktan siya ni nanay o kaya ni tatay sakaling alam na nito ang nangyari. Nakarating ako sa bahay na andun si nanay at tatay. Normal lang ang lahat. Ang kilos ni nanay at pakikipag-usap nito. Si tatay ay parang walang pakialam. Ni hindi ako tinanong kung saan ako galing o natulog. Minsan parang gusto ko ding magtampo kay tatay. Wala man lang kasi akong madama na concern dito. Basta siya ay papasok sa trabaho, uwi at iinom. Wala na siyang pakialam sa nahay pagtapos nun. Naisip ko tuloy na baka yun ang dahilan kung bakit nagawa ni nanay na pumatol kay Kuya Boyet. Dahil si Kuya Boyet ang palaging nasa bahay. Siya din ang madalas na tumulong sa amin sa mga kailangan gawin sa bahay. Doon ay nabigyang katwiran kahit papano sa aking isipan ang nagawa ni nanay. Tao lang din si nanay na tutukso at nagkakasala. Kung tutuusin ay parehas lamb kami. Nagiinit ang katawan at naghahanap ng papawi ng init. Nagkataon lang na ng mga panahong iyon ay si Kuya Boyet ang laging nasa bahay. At siya ang naisip namin ni nanay na papawi ng init. At ang kay nanay ay papawi ng lungkot na dulot ng kakulangan ni tatay. Lumipas pa ang mga araw na normal naman ang lahat pero alam kong nakikiramdam si nanay. Wari bang kumukuha lang ng lakas para kausapin ako? Ramdam ko sa mga kilos at tingin nito. Si Kuya Boyet ay hindi ko pa nakitang pumunta sa bahay mula nang umuwi ako. Hanggang isang araw ay nagkaroon na din si nanay ng pagkakataon na kausapin ako. Madga anak tungkol dun sa nakita mo. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Kalimutan na natin yun, sagot ko. Gusto ko lang sana magpaliwanag saad nito. Wag na po naging pag-usapan yun kung tungkol lang kay Kuya Boyet. Hindi na rin siya nagpumilit pa. Pinilit kong ibalik sa normal ang lahat at ang pakikitungo ko kay nanay. Pumasok na ulit ako sa school at tumutulong ulit sa paggagayat ng langka pag-uwi. Naging mas malapit kami ni James sa isa't isa. Mas lalo ko itong nakilala. Palagi itong nakaalalay sa akin, palaging nagbibigay ng mga payo. Moral support at minsan nga ay financial support pa. Pinatunayan niya ang sinabi niya na mahal niya ako at maghahantay siya. Kaya pakiramdam ko ay nahuhulog na din ang loob ko sa kanya. Mahal ko na siya, yun ang nararamdaman ko, kaya hindi nagtagal ay sinagot ko na rin siya at ipinakilala kila nanay at tatay bilang aking kasintahan. Pinakilala ko si James kila nanay at tatay. Mas lalo akong humanga sa kanya dahil sa matapang niyang pagharap sa mga magulang ko. Tinagap naman ni nanay ang aming relasyon at nagpaalala lang na huwag pabayaan ang pag-aaral. Si tatay gaya ng dati ay wala na naman itong pakiaalam. Tumango lang ito kay James at wala man lang itong sinabi. Ganon si tatay, parang may sariling mundo. Nagsimula na ulit gumanda ang samahan naming mag-ina. Madalas siyang magtanong ng mga bagay tungkol kay James at naging open naman ako sa kanya. Malaya na ding nakakapunta si James sa bahay at naging close sila ni nanay. Isang araw ay biglang nagpakita ulit si Kuya Boyet sa bahay. Hindi na din naman ganong kalaki ang galit ko sa kanya, pero malamig na. Ang pakikitungo ko dito at alam kong ramdam niya yon. Kamusta ka na, magdabati nito sa akin? Pilit ng ngiti lang ang sinagot ko. Mas mabuti nang maramdaman niya na wala na yung dati. Na hindi na ako yung babae na naghahabol at nang aakit sa kanya. Balita ko may nobyo ka na daw. Tumango lang ako bilang sagot. Okay naman ba? Mabait naman ba? Magsasalita pa sana ito pero inunahan ko na. Bakit mo ba tinatanong? Mataas ang boss ko noon, naiinis kasi ako dahil sa dami. Nang tanong niya na. Wala naman siyang dapat pakialam. Sorry Magda, gusto ko lang malaman kung okay ba ang naging nobyo mo. Kung okay man o hindi, wala ka ng pakialam doon, sagot ko. Hindi na ito nakakibo. Wala noon si nanay kaya iritang-irita ako dito. Maya-maya ay dumating si nanay. At natuwa ako dahil kasama niya si James. Sinalubong ko agad ito at ipinaghanda ng merienda.
Nagkasalubong daw sila ni nanay kaya sinabayan na niya ito para tulungan sa pagbitbit ng mga pinamili. Tara mahal, magmeryenda ka muna. Ay ako kay James. Nais kong ipakita kay Kuya Boyet ang pagiging sweet ko sa aking nobyo. Para bang gusto ko siyang inggitin. Naupo kami ni James na magkatabi sa lamesa. Si Kuya Boyet naman ay nasa sala at inaayos ang mga pinamili ni nanay at naghahanda ng lulutuin sa pananghalian. Mas lalo ko pang pinakita ang sweetness ko kay James. Napansin ko na madalas tumingin si Kuya Boyet sa gawin namin. Kaya pakiramdam ko ay nagtatagumpay ako na pagsilosin siya. Tinawag ako ni nanay. Magdatulungan mo muna akong ihanda ang lulutuin. Sumunod naman ako at iniwan si James sa lamesa. Maya-maya'y nadinig kong tinawag siya ni Kuya Boyet. Hindi ko alam ang dahilan pero agad namang lumapit si James sa sala. Kinakausap siya ni Kuya Boyet. Tahimik si James, hindi ito nagsasalita. Nung makatapos na kaming nagluto, kay inaya ko na si James na kumain. Pero si Kuya Boyet ay hindi ko inalok at maya-maya ay nagpaalam na din itong umalis. Tinanong ko si James kung anong sinabi ni Kuya Boyet. Wala naman Magda, nagpapaalala lang tulad ng paalala ng nanay mo. Unahin muna daw ang pag-aaral. Lumipas pa ang panahon at isang araw ay nagpaalam sa akin si James. Kailangan niya daw mag-aral sa Maynila dahil doon ang gusto ng mama niya na mag-college siya. Nalungkot ko pero ayaw ko tutulan ang nais ng mama niya. Nangako naman ito na tatawag palagi at magiging tapat palagi kahit nasa malayo siya at pinanghawakan ko yun. Bago siya lumuwas ay inaya niya muna ako sa bahay nila at pinabaunan ko siya. Nang masarap na alaala na hindi niya makakalimutan, pinaligaya ko siya ng paulit-ulit. Naging maayos na naman ang lahat. Pero mayroon na namang pangyayari na hindi ko inaasahan. Hindi na naman napigil ni nanay ang init ng katawan. Muli na naman silang nadarang ni Kuya Boyet at sa pagkakataong iyon ay si tatay na ang nakahuli sa kanila. Galit na galit ito na pinalaya sa bahay si nanay. Gusto akong isama ni nanay pero hindi pumayag si tatay. Anak, sumama ka na sa akin, hindi kita maaring iwan dito. Nagmakaawa ito kay tatay pero hindi nagpatinag si tatay. Hindi na papayag si tatay na isama ako at maging ako man ay hindi ko gugustuhing sumama kung ang makakasama namin sa bahay ay si Kuya Boyet. Sumindi naman ang galit ko. Lumayas si nanay sa bahay at naiwan kami ni tatay. Kung saan man sila pupunta ni Kuya Boyet ay wala na akong pakialam. Ang sabi ni nanay ay babalikan niya ako pag may bago na siyang titirahan. Pero hindi na ako interesado. Naging maayos naman kami ni tatay. Normal lang gaya ng dati. Pumapasok siya sa trabaho at ako sa school. Ang pinagkaiba lang ay ako. Ang naghahanda ng almusal niya at hindi si nanay.